Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig sa channel ni Ang Manlalakbay. Ganon din sa ating butihing narrator na si Sir Froy at si Karinem. Maraming salamat sa muling pagpapaunlak na mabasa ang pagpapatuloy ng kwento ko tungkol sa kamag-anak kong si Ramon at ang tatay ruhing niya na isang sugo ng demonyo. At sa pagpapatuloy ng kwento, nang matapos malaman ni Ramon ang kanyang susunod na misyon, ay tinanggap niya ito ng buong puso at walang pagdadalawang isip. Ito rin naman kasi ang kagustuhan niya, ang makatapat ng isang antingerong kanan na talaga namang susubok sa kanyang kakayahan at limitasyon bilang isang sugo ng dilim. Upang mapatunayan sa Maestro Sandro niya ang lakas at taglay niyang husay sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Una, ang walang kwentang gabunan, at ngayon naman ay isang antingerong kanan. Sisiguraduhin ko magtatagumpay ako sa pagkuha ng buhay nito at hindi ako magagapi. Saad niya sa kanyang sarili. Matapos niyang maihanda ang mga kailangang gamit, ay nagpaalam na siya sa kanyang mga magulang, saka tumulak patungo sa lugar ng kanyang susunod na pagsubok. Sa isang bayan sa Nueva Ecija ang destinasyon niya upang hanapin ang antingerong nagangalang Gilier na ayon sa maestro niya na ito raw ang pinakamalakas sa Nueva Ecija at maaaring pumantay sa lakas niyang taglay. Walang pakialam si Ramon sa tagal at layo ang kanyang babiyahiin patungo sa norte. Ang mahalaga ay mahanap niya ang kanyang pakay at higit sa lahat ay matalo o makitlan ng buhay ang antingerong si Gilier. Habang naghihintay sa bus na masasakyan si Ramon, ay may napansin siyang isang lalaki na panay ang tingin sa kanya sa hindi malamang dahilan. Kaya naman umupo siya sa tabi ng lalaki upang alamin ang motibo nito. Ilang saglit pa lang ang nakalipas nang naramdaman ni Ramon ang isang mainit at masakit sa balat na aurang dumadaloy sa buong terminal ng bus. Kaya naman sinipat niya ito kung saan nanggagaling at nanlaki ang mga mata niya na doon ito galing sa lalaking panay ang tingin sa kanya. Pinakatitigan ito ni Ramon bago pumasok sa loob ng bus, nakakadating lang at nagpupuno ng pasahero. Pinili niyang doon na lang pumwesto sa likurang bahagi upang hindi siya mahirapan sa mga dumadaang tao. Halos maubos niya ang kalahating araw dahil sa hirap ng inabot niya sa biyahe patungo sa lugar na sinabi sa kanya ni Maestro Sandro. Kaya naman ganito katagal ang inabot ni Ramon ay dahil sa hindi pa naman ganon kainam ang mga transportasyon ng mga panahong yun at tanging pampublikong daanan lang ang madadaanan na ubod pa ng traffic. Sa puntong ito ay kahit matagal ang biyahe ay hindi naman ito ininda ni Ramon, bagkus ay ginawa pa niyang kapaki-pakinabang ang oras niya. Buong biyahe sakay ng bus ay hinintay niya munang maging maayos ang lahat bago siya nagpalipad hangin ng isang sumpa sa buong kapaligiran nang sa gayon ay makatulog ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit pinakaiwasan niyang madampian ng sumpang pinakawalan ang driver ng bus dahil sa oras na madikit ang sumpang yon ay paniguradong maaksidente sila dahil hindi nito mapipigilang makatulog. At ginagawa naman ito ni Ramon upang ikubli ang kanyang mga plano at gagawin sa loob ng sasakyan. Nang masiguro niyang tulog na ang halos lahat ng pasahero, ay dito na niya muling tinawag ang lihim na pangalan ng libretong itim na siya namang agad na lumitaw sa kanyang harapan. Sa kanya ito kinuha upang basahin. Ayon kay Ramon, walang makakakita o makakabasa ng libretong itim bukod sa kanya at sa tatay ruhing niya. Ngunit sinabi niyang kung taong malakas ang ikatlong mata at mulat na mulat ito, ay posible nitong makita ang libreto pati ang mga nilalaman nito. Subalit hindi mo na naising mabasa ang alinman sa mga nakasulat doon.
Posible kasing masiraan ng bait o magkaroon ka ng matinding sakit ang taong gagawa nun, lalo kung walang alam sa aral ng kaliwa. Kaya naman pinatulog niya ang kanyang kapwa pasahero dahil hindi niya alam sa kung sino ang maaaring makakita at makabasa nito, sino man sa mga kasama niya nung mga oras na yon. Habang binabasa ni Ramon ang libreto, ay napapansin niyang may umaaligid sa buong paligid at loob ng bus na mga aninong itim at mga nilalang tulad ng mga malignong itim o di kaya engkantong kaliwa. Marahil ay nahahalina ang mga ito sa narinig mula kay Ramon na para bang ninanamnam ng mga ito ang bawat katagang lumalabas sa kanyang bibig. Habang ginagawa ito ni Ramon, ay napansin niyang may isang taong hindi naapektuhan ng palipad-hangin niyang ginawa dahil muli niya itong napansin na lumingon kung saan siya nakaupo. Dahil dito ay nakaramdam ng init sa kapaligiran si Ramon, kaya grabe ang gigil nito sa lalaking yon. Kinalas niya ang libreto at nawala ito na parang bula. Saka siya tumayo at lumapit sa lalaking nakatingin sa kanya. Boy, hindi ubra sa akin ang palipad-hangin na may mababang orasyon. Lalo na't mula ito sa mahinang aral. Anong tingin mo sa akin? Baguhan. At sino ka sa tingin mo para bumitaw ng mga ganyang uri ng sumpa? Huwag mo akong maliitin dahil isa akong antingero sa Diyos Ama. At alam kong may tinatago kang kasamaan dyan sa iyong kaibuturan at sadyang napakaitim ng dumadaloy na araw mula sa iyo. Kaya hindi ko mapigilang mapatingin. Ano ka ba? Aswang? Mambabarang o mangkukulam? Saka inilabas ng antingero ang kanyang medalyon ng Haring Atardar. Sa puntong ito ay nakaramdam ng pangahamak at pangmamaliit si Ramon mula sa antingerong mayabang. Ngunit hindi nagpa-epekto sa sinabi ng lalaki si Ramon at sa halip ay ngumiti pa siya dito. Ngunit ang hindi alam ng lalaking yon na nag-usal pala si Ramon ng isang sumpa na may mataas na antas ng kaalaman. Sa kanya nito palihim na kinarga sa kanyang kanang hinduturo. Manong, pasensya ka na. Pero wala sa mga nabanggit mo ang tunay kong pagkatao. At ano sa'yo kung madilim ang aking aura? Anong plano mong gawin, Manong? Balak mo ba akong subukin? Sa uli, bago ko magyabang sa isang taong hindi mo kilala, ay alamin mo man lang ang pagitan ng kapangyarihan nyo ng taong hinuhusgahan mo dahil hindi mo alam ang mga posibleng kakayanan at gagawin nito sa'yo. Pakatandaan nyo yan, Manong. Saka mabilis na sinundot ni Ramon ang kanang braso ng lalaki. Naghumiyaw ang lalaking yun dahil sa sakit na kanyang nararamdaman at nanlaki ang mga mata nito nang makita niyang unti-unting umitim ang parte ng braso niyang tinamaan ng daliri ni Ramon. Ang medalyon bang ito ang pinagmamalaki mo, Manong? Kinapitan ni Ramon ang medalyong suot ng lalaki. Habang kapit niya yon, ay napakainit nito na parabang humawak ka sa isang bakal na nagbabaga. Pero sa sitwasyon ni Ramon, ay pinatay niya ang buhay at kargang pondo ng medalyong yon at kung tutuusin, ay wala nang bisa ang medalyon ng lalaki na ikipinanlumo nito. Anong ginawa mo sa akin, ha? Demonyo ka! Hindi naman makapaniwala ang antingerong may kakayanan pala si Ramon na mangkalas at pumatay ng buhay na gamit. Matapos yon, ay dito na nagsimulang matakot sa kanya ang antingero at sa kung ano pa ang kaya niyang gawin. Oh, bakit parang natatakot ka na sa akin? Di ba kanina mayabang ka at ipinagmamalaki mong antingero ka ng Diyos mo? Bakit hindi mo kaya kalasin ang sumpang ipinalupot ko sa iyo, ha? Marami kang alam, di ba? Alam mo na ang diferensya at agwat ng ating pagitan. Bata man ako tignan, ay higit ilang ulit akong mas malakas sa iyo. Tandaan mo yan. Tila bingi naman ang lahat ng mga taong naroon dahil animoy wala silang naririnig na umiiyak at humihingi ng tulong dahil sa lalim ng pagkakatulog ng mga ito. Hindi rin ito naririnig ng konduktor at driver
dahil sa ilusyong itinanim sa kanila ni Ramon. Saka siya muling bumalik ng kanyang inuupuan sa likod. Ilang oras pa ang lumipas ay nagsimula ng sumigaw ang konduktor sa bawat bayang dinadaanan ng bus na kung sino ang mga pasaherong bababa. Kaya naman agad na kinalas ni Ramon ang sumpa ng pampatulog sa mga pasaherong kasama niya at doon ay nagsigising na ang mga ito nang walang natatandaan na kung bakit sila nakatulog ng ganon. Nang sinipat ni Ramon ang mayabang na antingero ay kitang-kita niya na namimilipit pa din ito at pilit na nilalabanan ang lakas ng sumpang ikinarga sa kanya ni Ramon. Nang sumigaw na ang konduktor para sa mga bababa sa bayang kanilang tinigilan, ay inihanda ni Ramon ang kanyang mga dalahin at nagdali-dali siya sa paglalakad. Ngunit bago ito lumampas sa lalaki, ay tinipik niya ng ilang ulit ang balikat ng antingerong yon bago natanggal ang sumpang inilagay niya. "Manong, pasalamat ka, hindi gutom ang alaga ko. Dahil kung gutom ang mga demonyo ko, ay pagsisisihan mo ang pagaling tulad sa akin sa mga mabababang nilalang at sa agwat ng ating kakayahan." Agad na nawala ang sakit na naramdaman ng lalaki at kalaunay nakatayo na siya sa inuupuan upang sundan ng tingin si Ramon kung saan ito nagtungo. Ngunit bigo siyang makita ang binata nang muli nang umandar ang bus na sinakyan niya. Nang makababa si Ramon sa terminal ng bayang yun, ay halos gabi na rin, kaya kailangan niyang humanap ng matutuluyan para sa gabing yun dahil sa alam na rin naman niya sa sarili na pagod na siya dahil sa mahabang oras ng biyahe. Kumain na muna si Ramon sa isang karinderya bago siya nagtanong-tanong kung saan may pwedeng matuluyan para sa gabing yun. Kaya naman itinuro ng babaeng serbidor ang isang motel malapit sa kinainan niya. Nagmadali siyang maglakad patungo sa sinabing motel, pero bago pa siya makapasok sa loob, ay kumuha at pumitas ng 2 pirasong dahon mula sa puno ng langkang na daanan niya habang naglalakad. Kinapitan niya ito ng kanyang kaliwang kamay, saka siya lumapit sa harapan upang kausapin ang attendant doon. "Magandang gabi ho sa inyo, Manong. Kukuha ho ba kayo ng kwarto?" Oo sana eh. May bakante pa ba?" Swerte po ninyo. Mayroon pang bakante. Marami po kasing nagpunta rito dahil sa paparating na pista dito sa Makalawa. Narito rin po ba kayo para sa pista? Pista? Magpipista pala dito. Hindi ko sigurado kung magtatagal ako dahil may kailangan lang ako kasi kasuhin. At kung matapos ko yan ay uuwi rin naman ako. Ganun po ba? Bale, ilang gabi po ba kayo titigil? At kung may kasama po ba kayo? Wala akong kasama at hindi ako sigurado kung ilang gabi ako rito. Agad na ibinuk ng lalaki ang panunuluyan ni Ramon sa motel na yon. Ngunit bago siya umalis sa harapan ng mismong lalaki, ay inabot niya ang 2 dahon ng langka rito. "Naku, Manong, wala po akong ipangnunukli sa ibabayad nyo sa akin eh. Kung gusto nyo po ibabalik ko na lang sukli bukas na umaga." Ganun ba? Huwag mo na kayong ibalik ang sukli. Sa'yo na yung 200 piso para sa pamilya mo. Nang ang mga dahon ng langkang hawak ng lalaki ay biglangang naging mga tunay na pera. Dahil sa malaki na ang 200 piso ng mga panahong yon, ay tuwang-tuwa itong tinanggap ang pera mula kay Ramon na halos maghumiyaw siya sa pagpapasalamat. Isang mapait na ngiti naman ang itinapon ni Ramon sa lalaki bago ito tumuloy kung saang kwarto siya magpapahinga para sa gabing yon. Para sa ating mga tagapakinig na nagtataka kung papaano naging pera ang mga dahong ibinigay ni Ramon sa lalaki, ay kinargahan ito ni Ramon ng isa sa mga salik mula sa libretong itim at ang salik na ito ay tinatawag na pangungusap ni Lucifer na bumukal mula sa kaibuturan ng lupa. Hindi ko na masyadong ididetalye ang tungkol dito, pero ang salik na ito ay binubuo ng napakaraming aral mula mismo sa hari ng mga demonyo. Kahalintulad ito
ng dibinong mirakulo mula sa Diyos Ama at nakasaad sa Biblia ang tungkol sa pagpapalit ng Panginoong Hesukristo ng bato sa pagiging tinapay bago niya ito ipinamahagi sa kanyang mga tagasunod. Dahil ang mirakulong gawa ng Diyos Ama at ang anak nito ay dibinong perpekto, ay wala itong kapalit o sakripisyong kailangang iatang. Ngunit tulad ng salik na ginamit ni Ramon ay imperpekto at kinakailangan pa ng kanyang dugo bilang alay upang mapagana ito. May mangilang-ilang tao o antingero lamang ang nakakaalam ng aral na ito at sinasabi na ang salik na yon ang pinakadelikadong aral para sa mga antingero ng kaliwa. Nang makapasok na sa kwarto si Ramon, ay umusal siya ng isang orasyon, pangkubli, at mula sa anino niya ay hinugot nito ang isang aninong may wangis ng isang ahas, ngunit may pakpak na tulad naman sa isang paniki. Inutusan niya itong magbantay sa buong paligid upang maprotektahan siya sa lahat ng oras habang natutulog siya ng buong gabi. Habang nasa kasarapan ng tulog si Ramon, ng mga bandang 2:00 ng madaling araw, ay biglang pumasok sa panaginip niya ang aninong ahas na inatasan niyang magbantay sa kanya. Sa panaginip ni Ramon, ay tila ba naguulat ang aninong yon sa kung ano ang nangyayari, kaya naman nagising siya at biglang bangon mula sa hinihigaan nitong kama. Habang nakaupo sa kama si Ramon, ay may naulinigan siyang ingay sa gawin ng bubungan ng kwartong tinutuluyan niya. Lintik talaga! Hanggang dito ba'y susundan ako ng mga alagad ng gabunang napatay ko noong isang araw? Saad ni Ramon sa kanyang isipan. Nagdali-daling lumabas sa silid si Ramon hanggang sa makarating siya sa pinakabungad ng motel at nakita pa niya ang lalaking bantay na nakangiti sa kanya at tinanong kung may kailangan raw ba siya. Manong, alanganing oras na po Saan kayo pupunta? Pinili na lang ni Ramon na hindi na lang sumagot at sa halip ay nagkarga siya ng orasyon sa kaliwang kamay ng pampalubag o pampaamo. Sa kadalian itong lumapit sa lalaki, sabay inihip nito sa mukha. Nang dumampi sa lalaki ang pampalubag, ay agad ang naging epekto nito at nawalan ng malay ang bantay. Kaya mabuti na lang at nasalo siya ni Ramon, saka siya inihiga sa sofang naroon. Matapos niyang maihiga ang lalaki, ay doon na siya lumabas upang harapin ang mga nilalang na gumagambala sa kanya. Paglabas niya sa pintuan, ay isang malakas na suntok ang sinalo ng demonyong kasangga ni Ramon na lumabas mula sa anino niya upang depensahan si Ramon. Dahil sa lakas ng suntok nito, ay napaangat si Ramon ng halos ilang dangkal mula sa lupang kinatatayuan niya nang makita ng aswang na walang epekto ito kay Ramon, ay muli siyang sinuntok nito. Ngunit sa ikalawang atake ng nilalang ay nagawa na niyang maiwasan yon at nakapagdulot pa siya ng isang malakas na atake mula sa demonyong kasangga niya. Isang malakas na pagsaksak na atake gamit ang matatalas nitong mga kuko. Gulat na gulat naman ang aswang dahil nung tignan ang dibdib niya ay mayroon na itong malaking butas na tumatagas ang napakaraming dugo. Napasalampak pa muna ito sa lapag bago pa ito binawian ng buhay. Kagaya ng mga naunang biktima ng demonyong alaga ni Ramon, ay hinigop din ito ang kaluluwa ng aswang upang maging kabahagi ng kapangyarihang taglay niya. Matapos gawin ni Ramon yon, ay mula sa kadiliman lumabas ang 5 pang mga aswang na halos kasing laki ng napatay niyang gabunan, at alam ni Ramon na ang mga ito ay ang mga pinakamalakas na uri ng aswang sa kanilang lahi na halos kapantay na sa lakas ng pinuno nilang pinatay ni Ramon. Ang kakapal ng mukha niyong mga aswang Hanggang dito pa talaga. Sinusundan niyo ako para ipagaganti ang pinuno ninyo. Seryoso ba kayo dyan? Sigaw nito sa 5 aswang na malalaki ang mga pangangatawan.
Pinatay mo ang supremo namin. Ngayon ay pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kanya. Lahat sa aming mga kalahi at katribo ay hindi ka patatahimikin. Tandaan mo yan. Dalawa lang ang magiging resulta ng pagtugis namin sa iyo. Ulo mo o ulo namin ang nakataya dito. Kaya humanda ka na, sugo ng dilim! Sigaw ng mga ito kay Ramon na walang kamalay-malay sa magiging resulta ng laban. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Mahilig gumawa ng laban ng pinuno niyong gabunan na hindi naman pala niya kayang tapusin. Dahil masyado kayong panatiko sa pinuno ninyo, ay mabuti pat pagsasama-samahin ko na kayo kung saan talaga kayo nararapat. Sa labang ito ay walang nakakahigit kundi ako. Hindi pa tapos magsalita si Ramon ay may umatake na sa kanyang nilalang mula sa likuran at dinagit siya ng isang nilalang na itsurang ibon, ngunit may pakpak ng tulad ng isang paniki. Dahil sa kapit-kapit ng aswang ang dalawang braso niya ay hindi siya makalaban, ay dahil hindi na rin siya makatapak sa lupa, ay wala ang anino niyang pinagkukublian ng kanyang kasanggang demonyo. Kaya naman pinagtatadyakan ni Ramon ang nilalang na dumakit sa kanya, ngunit hindi nito iniinda ang mahihinang sipa ni Ramon. Wala din siyang mapagana alinman sa mga orasyon at aral niya dahil kinakailangan ito ng senyas o kumpas ng dalawang kamay upang magamit. Habang nasa himpapawid si Ramon, ay may nakita siyang isang anino sa hindi kalayuan habang inaabangan nito ang aswang na papalapit. Nang biglang nakarinig si Ramon ng tunog na malahataw ng latigo ang umalingaw-ngaw dahilan ng pagbagsak ng aswang. At nung sipatin ni Ramon ang nilalang, ay nanlaki ang mga mata niya nang makitang butas na ang dibdib ng mabalahibong aswang na labis siyang ipinagtataka kung sino ang may gawa. Napasalampak siya sa lupa kasama ng patay na katawan ng nilalang at nagpagulong-gulong sa mabatong bahagi ng kakahuyang pinagdalhan sa kanya ng aswang. Agad namang pinilit na tumayo ni Ramon at nung ilabas na sana niya ang kanyang mga alagang demonyo, ay napahinto siya nang makita ang isang batang lalaki na halos 12 anyos pa lang at may daladalang kulay pulang buntot pagi kasama ang isang telang kulay pula ang itinatali nito sa kanyang noo. Nang maikabit na nung bata ang tela sa noo niya, ay doon na paatras si Ramon dahil sa matinding liwanag na kumakawala mula rito at naging dahilan upang hindi siya makatingin ng diretso sa bata. Sa halip ay iniiwas niya ang kanyang tingin nang sa ganon ay hindi siya mahalatang nasisilaw. Wala naman siyang kaidi-idiya kung sino ang batang yon at kung bakit siya nito tinutulungan. Manong, wag po kayong aalis dyan sa likod ko upang hindi kayo mapuntiryan ng mga aswang na yan. Alam kong gusto ko nilang biktimahin dahil maraming ganyan dito sa amin. Ngunit huwag ka mag-alala dahil ako nang bahala sa mga yan. Kahit na silaw si Ramon, ay pinipilit niyang tignan ang mukha ng taong nasa harapan niya. Ngunit hindi niya talaga makita ang mukha nito. Huwag kang makialam dito, bata. Dahil wala kaming oras para makipagbiruan sa iyo. Baka madamay ka pa sa atraso ng taong yan sa amin. Tandaan mo, wala kaming awa. Huwag kang mag-alala, Manong Aswang. Ako rin naman. Iwinasiwas niya ang hawak na latigong gawa sa buntot ng pagi at maliksi nitong sinugod ang nilalang. Gamit ang angking galing sa hawak ng buntot pagi, ay wala siyang takot na inundayan ng hampas ang nilalang hanggang sa tamaan ito sa iba't ibang parte ng katawan na talaga namang iniinda ng nilalang. Ang latay na naidudulot ng buntot pagi sa katawan ng mga gabunang aswang ay halos humiwa ng malaki dahil sa tindi ng kargang sumpa noon kontra sa mga nilalang ng dilim. Huwag mo akong maliitin, aswang. Hindi porket mas malaki ka sa akin ay makakalamang ka na. Tandaan mo, walang nilalang na nagtagumpay sa tulad kong antingero at alagad ng Diyos Ama.
Tahimik lamang na nag-oobserba si Ramon ng mga sandaling yon at kanyang pinag-aaralan ang mga kaganapan habang patuloy ang pagbubuno ng misteryosong bata at ng aswang na gabunan. Isa rin siyang antingerong katulad ko, ngunit magkaiba ang aming paniniwala dahil sa habak na suot niya. Hindi ko may kakailang malakas ang taglay nitong kapangyarihan, dahilan upang masilaw ako ng liwanag mula rito. Kahit nakalaban ang tingin ni Ramon sa batang yun, ay hindi niya maiwasang mapabilib dahil sa taglay nitong lakas at pondo na siyang bentahin nito sa pakikipagbuno sa 3 gabunang aswang. Alam ni Ramon na hindi uubra sa kanya ang mga ordinaryong gamit ng mga antingero kahit nakanan pa ang aral ng mga ito. Wala ring silbi ang mga orasyon ng mga yon dahil kahit anong gawin nila ay hindi ito tatalab sa depensang taglay ng kasangganyang demonyo. Maliban sa pisikal na kombate ay wala ng kahinaan si Ramon, ngunit iba ang batang yon dahil nagagawa ng suot nitong habak na palakasin ang katawan ng bata at bigyan ito ng kakaibang bilis. Isa pa ay ang mga orasyong binibitawan nito ay masakit sa pandinig ni Ramon dahilan upang bahagyang mabingi siya. Higit sa lahat ay ang abilidad ng bata sa isang duelo gamit ang espiritual na lakas nito. Si Ramon kasi ay inaasa sa demonyong kasangga ang pisikal na laban. Mula sa 3 ay napatay pa ng batang antingero ang isa sa mga aswang. Kaya nang tila nagdadalawang isip ang 2 pang natira kung lalaban pa sila bata, kaya pinili na lang ng 2 yon na tumakas. Inakala nilang matatakasan nila ang bata, ngunit nagkamali silang 2 dahil bago pa sila makalayo ay nagawa na silang mapatay ng misteryosong bata at ang ulo ng huling gabunan ay gumulong pa sa lupa matapos itong tamaan ng buntut-paging tangan ng batang antingero. Manong, kumusta ka? Nasaktan ka ba? Hindi naman. Pero napuruhan na ata ako sa tuhod dahil sa pagkakatama nito sa matitigas na bagay nung mahulog kami ng lumilipad na aswang. Ganun ba, Manong? Paano ka napunta dito? At anong sinasabi nilang atraso mo sa kanila? Sa totoo lang, narito ako upang hanapin ang isang tao. Yung mga aswang na yon ay tinakasan ko lang kanina nang tangkain nila akong kainin. Ganun ba, Manong? Maaari ba malaman kung sinong hinahanap mo? Teka, sa pagkakatanda ko'y Giliar ang pangalan ng taong yon. Giliar Bacanio? Ako yung hinahanap mong tao. Ako nga pala si Giliar Paterna at Giliar ang aking palayaw. Ikaw si Giliar? Ang pinakamalakas na antingero dito sa lugar na ito? Baka inaasar mo lang ako. Hindi po, Manong. Ako lang ang nagngangalang Giliar sa lugar na ito. Hindi ko masabing akong pinakamalakas na antingero sa lugar. Dahil sa matagal na akong hindi nakasalamuhan ng isang tunay na nagtatangan ng mga gamit ng hiwaga. Ano nga palang sadya mo sa akin at bakit mo ko hinahanap? Dito ay nagdalawang isip si Ramon kung sasabihin ba ang tunay nitong pakay. Dahil sa hindi naman niya inasahan na bata lamang ang Giliar na kanyang lalabanan. Ngunit inalis ni Ramon ang pagdududang yon sa kanyang isipan dahil sa nakita niya naman kung paano tinalo ng kahirap-hirap ng batang si Giliar ang 5 gabunang aswang. Sige Giliar, maiwan na kita. Uuwi na muna ako dahil may kalayuan pang tinutuluyan ko dito. Ganun ba, Manong? Gamitin mo upang hindi ka nasalakayin ng aswang. Sabay inabot ng bata ang isang kulay asul na bato mula sa bulsa nito. Sa unang tingin ay mukha itong holen, ngunit kung hahawakan ay kasing lambot ito ng isang jelly, ngunit hindi madaling mawasak at madurog. Nang kuhain ni Ramon ang inabot ng bata, ay walang anong sakit ang kanyang naramdaman, kaya naman pinilit niyang tiisin ang matinding sakit ng pagkakapaso ng kanyang kamay na halos mabutas na ito. Gulat na gulat si Ramon ng mga oras na yon
dahil hindi niya akalain na mabubutas nito ang depensang nakabalot sa kanya. Mukhang mali ata ako ng kakalabanin ngayon dahil hindi basta-bastang batang ito. Kung mga normal lang na mga gamit na tangan ay hindi ko ito indahin. Ngunit iba ang lakas ng batang ito. Sa puntong ito ay alam kong hindi magiging madali ang balak ko. Bulong ni Ramon sa sarili. Tiniis ni Ramon ang nakakapasong sakit na dulot ng bagay na yun at nagdali-dali ng alis si Ramon habang sinisigawan siya ng batang si Guillier na mag-iingat sa daang tatahakin. Nang makaramdam si Ramon na malayo na ang batang antingero, ay umusal siya ng isang salik na pambasag ng mga gamit at tangan sa kanya ipinatama sa hawak niyang murang mutya. Nang tamaan ito ng sumpa ng salik, ay nalusaw ang mutyang yun hanggang sa nahulog ito sa lupa ng pira-piraso. Gigil na gigil si Ramon sa galit sa batang si Guillier habang dinidilaan ng alaga niyang demonyo ang sugat nito sa kamay na tila ba sarap na sarap sa kanyang ginagawa. 3 beses na ibinukas sara ni Ramon ang palad niya nang sa ika-4 na pagbukas ay humilom ng ganong kabilis ang sugat niyang natamo mula sa pagkakapaso sa mutyang ibinigay ng bata. Walang humpay na pinagsusuntok ni Ramon ang puno ng kamagong na nasa harapan niya. Dahil sa lakas at tindi ng pagsuntok niya, ay nagawa niyang mapatumba ito ng walang kahirap-hirap. Kailangan kong umiisip ng paraan kung papaano ko matatalo at makakamtan ang ulo ni Guillier. Kailangan kong magtagumpay para sa aking Maestro Sandro at Tatay Ruhing. Nang makabalik si Ramon sa motel na kanyang tinutuluyan, ay kinalas niya ang pampalubag na kanyang ikinarga sa lalaking nagbabantay upang magising na ito. At nang magkamalay na ang lalaki, ay doon palang pumasok si Ramon sa kanyang tinutuluyan, saka nagpahinga. Nang lumipas ang umaga ng araw din yun, ay pinili na lang ni Ramon na hanapin kung saan matatagpuan ang antingerong bata na si Guillier. Sinubukan niyang puntahan ang mga lugar kung saan maaaring magtayo ng mga bahay gamutan ang bata at sinubukang ipagtanong sa mga taong nakakasalamuhan niya. Ngunit bigo siyang mahanap ang batang albularyo saan man sa bayang yon, pati sa mga karatig bayan. Nagpanggap pa si Ramon na kamag-anak niya ang bata upang mas madaling mahanap, ngunit talaga namang wala sa mga natanungan niya ang nakakakilala sa batang antingero. Hanggang sa may isang lalaki siyang napagtanungan at sinabi nitong kilala niya si Guillier at alam din ng lalaking yon kung saan ito nakatira dahil minsan na daw itong natulungan ng kanyang asawang buntis matapos gabi-gabing gambalain ng isang tiktik. Walang paglagyan ng saya ang pakiramdam ni Ramon matapos niyang malaman kung saan ito matatagpuan ang lugar kung saan nakatira si Guillier. Ayon kay Ramon ay hindi niya pwedeng labanan ng harapan ang bata dahil siya ay hindi sigurado sa maaring resulta ng kanilang pagtutunggali. Aminado namang kasi si Ramon na mahina siya sa labanang pisikal at baka mamukhaan siya ng batang yon dahil tinulungan siya nito nung nagdaang gabi. Kahit na alam naman ni Ramon na hindi niya kailangan ng tulong, ay wala naman na siyang nagawa dahil ang bata na mismo ang gumawa ng hakbang upang matalo ang mga gabunan. Imbis na magalit, ay ikinatuwa niya pa ito dahil hindi niya akalaing makikita niya kung papaano ito lumaban at gumamit ng mga aral nitong taglay. Mabuti rin naman yun dahil hindi naman niya inaasahan na ito pala ang Guillier na hinahanap niya. Bago siya umalis, ay inutusan muna niya ang lalaking kasama na alam ang bahay ng bata na ilagay ang isang sumpa na siyang gagamitin niya upang matuntun ng maalaga niya ang bahay ng bata. Isa itong butiking pinatuyo na may telang itim. Nang may pwesto niya ito sa lalaki, ay doon na umalis si Ramon at bumalik sa kanyang tinutuluyan. Wala namang naging problema si Ramon sa pagbabayad ng pera para sa susunod na pag-upa sa kwarto dahil muli nitong ginamit ang salik na ginawa niya ng una. Muli niyang pinalitan ng tunay na pera ang dahon na kanyang ibinayad sa lalaki
at tuwang-tuwa naman dahil may nakubra itong perang sobra mula kay Ramon. Nang sumapit na ang dilim, ay nagsimula na si Ramon sa kanyang nakagawiang ritual. Mula sa napakarami niyang aninong alipores, ay hinugot niyang muli ang kanyang mapagkakatiwalaang mga alaga. Ngunit hindi tulad ng ginawa niya sa gabunang nakalaban, ay sa pagkakataong ito, pinili niya sa mga alagang naroon ang may dekalibring lakas at tibay dahil alam ni Ramon na hindi biro ang kakayahan ng batang antingero matapos niya itong masaksihan kung papaano lumaban. Matapos niyang makapili ng 10 demonyong alaga, ay kinargahan niya pa ito ng salik at binahagian ng kanyang dugo upang mas lalo silang lumakas ng higit pa sa 2 beses sa normal nilang lakas at abilidad. Nang sa tingin ni Ramon na handa na ang lahat, ay doon na niya napagdesisyonang paliparin na ang mga ito at papuntahin sa lokasyon kung saan nakatira ang batang antingero na si Guillier. Masyadong kumpiyansa si Ramon sa resulta ng mga mangyayari at dahil sa literal na malalakas ang mga alaga niyang kinuha, panatag ang loob niyang natulog dahil sa nakaramdam na siya ng pagod sa maghapong paghahanap sa batang antingero. Pero bago siya natulog, ay muli niyang iniwan ang aninong ahas na may pakpak ng tulad sa paniki upang bantayan siya sa buong magdamag. Iulat sa kanya ang lahat ng makikita at maobserbahan nitong kakaiba. Dahil sa matinding pagod, ay naging masarap at panatag ang tulog ni Ramon at walang putol. Kaya naman nang sumapit na ang umaga, ay payapa at maganda ang gising niya. Nag-asikaso muna siya ng kanyang sarili at hindi kinalimutang magbasa ng itim na libretong nagbibigay ng lakas at puder sa kanyang katawan. Nang matapos siya sa mga ginagawa niya, ay muli niyang ginawa ang pagtawag ng kanyang mga kasanggang demonyo at inusal na niya ang ritual at salik mula sa libretong itim. Isa-isa niyang tinawag ang tunay na mga pangalan ng mga demonyong pinakawalan niya nung gabi upang tugisin ang batang si Guillier. Nang matapos niya ang ritual, mula sa kawalan ay may pumaibabang 10 anino na siyang mga demonyong alaga ni Ramon. Napakunot ang noo ni Ramon dahil kumpleto ang mga ito at walang nalagas o napatay man lang sa nagdaang sagupaan. Hindi ito ang inaasahan niyang makita dahil sa isip-isip niya ay 1 o 2 na lang sa mga ito ang maaaring makabalik ng ligtas. Kaya naman dismayado si Ramon ng mga oras na yon, kaya kinausap niya ang isa sa mga ito at kanyang tinanong kung anong nangyari. Habang kinakausap ni Ramon ang mga demonyong alaga, ay dito na niya napagtanto na may mali sa mga kaganapan. Kaya tinignan niya maigi ang mga kaluluwang dala ng kanyang mga alagang demonyo. Sa pagkakabilang ni Ramon, ay may 4 na kaluluwang palutang-lutang roon. Kaya naman nilapitan niya ito upang kilatisin kung sino ang mga kaluluwang yon. Nang makilatis ni Ramon ang mga kaluluwa, ay nakaramdam siya ng inis at galit, hindi dahil sa mga demonyo niya, ay dahil sa wala ang mga ito ang kaluluwa ng batang antingero. Sa halip, ay mga kaluluwa ito ng mga inosenteng tao na walang kaalam-alam na hindi sila makakabalik sa kanilang mga katawan. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan ang taong nagsabi sa akin kung saan ko makikita si Guillier. O di kaya nagkamali ito ng bahay na naituro sa akin. Inis na bulong nito sa kanyang sarili. Dito napagtanto ni Ramon na mukhang hindi sila nagkaintindihan ng lalaking nakausap niya kung saan ang sinasabi nitong tirahan ng batang antingerong si Guillier. Inis din si Ramon sa kanyang sarili dahil ayon na rin mismo sa kanya na hindi naman talaga niya nakita o nakumpirma na kung naroon nga ba talaga ang batang antingero at ang lahat ng mga ito ay ibinase lamang niya sa sinabi ng lalaki. Galit na nagsisigaw si Ramon sa pagkakamaling nagawa niya. Ngunit ang galit na ito ay napalitan ng malamlam na mga ngiti nang iharap sa kanya ng isa niyang alaga ang kaluluwang agad naman niyang nakilala at ito ang mismong lalaking nagturo sa maling bahay ni Guillier.
Ang simpleng pagkakamali at panlulokong ginawa ng lalaking yon ay malaki at mabigat ang naging kapalit dahil mismong buhay niya ang kabayaran. Upang mapahupa ang ngitngit at galit na nararamdaman ni Ramon, ay inutusan niya ang kanyang mga alagad na pahirapan ng mga ito ang kaluluwa ng lalaki at iparanas dito ang sakit na hindi niya makakalimutan bago nila kainin ang kaluluwa ng lalaki kasama ang mga inosenteng kaluluwa na nadamay lamang. Matapos ito ay muling nagsibalikan sa anino ni Ramon ang lahat ng mga yon. Nagtira siya ng 2 demonyong alagad niya na hindi natitinag sa sikat ng araw at gaya kagabi ay inutusan niya ang 2 yon upang subuking hanapin kung saan naroon ang batang antingero dahil maaaring lumabas ito sa kanyang pinagtataguang lugar. Upang mapahupa ang init ng ulo ay minabuti na muna ni Ramon na kumain sa karinderyang malapit doon sa tinutuluyan niyang motel. Habang umu-order ay may napansin si Ramon na 2 lalaking panay ang tingin sa kanya at kumikilos ng tila ba mga aligaga at hindi mapakali. Nang sinubukan niyang kausapin ng mga ito, ay minura lamang siya nito. Hindi naman pumatol si Ramon sa mga lalaking ito dahil alam niyang hindi maganda ang magiging resulta kung sakaling hahantong ito sa ganun. Pinakahabaan niya ang kanyang pisi sa pagpapakumbaba at pagtitimpi. Ngunit tila sumusobra na ang mga yon nang batuhin siya ng isang pirasong mani ng lalaking matangkad. Kahit maliit si Ramon, ay matapang siyang lumapit sa lalaki at magalang na ang tanong kung may problema daw ito. Ngunit imbis na sagutin siya, ay isang malakas na sampal ang sinalo ng kanang pisngi ni Ramon, dahilan upang magalit siya sa mga ito. Nang makita ni Ramon pumasok ang serbidora upang kuhain ang order nila, ay hindi na siya nakapagpigil pa at mula sa kanyang anino ay may 2 maitim na pares na mga kamay ang sumakal sa mga lalaking yon at walang kahirap-hirap na binali ng mga kamay ang lieg ng mga lalaki bago hinatak papaloob sa anino ni Ramon upang pagfiestahan ang mga ito. Nang paglabas mismo ng babaeng serbidora ay nagulat ito dahil wala na ang mga lalaking umorder sa kanya. Nang sinubukan itong tanungin si Ramon kung saan nagpunta ang 2 lalaking yon, ay napangisi lang ito at sinabing hindi na babalik ang mga yon. Napakunot naman ng noo ang babae, kaya muling inulit ni Ramon ang sinabi na ikinatuwa naman ng babaeng serbidora. Matapos makakain ni Ramon, ay nagmadali siyang lumakad pabalik ng motel upang hintayin ang kanyang mga pinakawalang mga alaga. Nang papadalim na, ay muli na niyang tinawag ang mga demonyong inutusan niya, ngunit ang 2 yon ay walang bumalik ni isa. Kaya naman nagtaka si Ramon at sinubukan niyang aurahan kung nasaan na ang mga ito. Napakunot naman ang kanyang noo nang mapagtantong tila ba naglaho o nabura na ang presensya ng mga alaga niya, ngunit may kakaunting bakas na lang ang natira. Kaya naman napaisip si Ramon na kung may nakaharap ba ang mga ito o baka nahuli ng isang antingero at napatay ang mga ito. Dito ay isang nakakapangilabot ng ngiti ang gumuhit sa mukha ni Ramon at isang mahinang tawa ang namutawi sa buong silid niya. Gilier, ikaw na ba nakabangga ng aking mga alipores? Pabulong niyang saad sa sarili. Dahil dito ay muling nagritual si Ramon at muli niyang tinawag ang 7 malalakas na demonyong alaga niya upang hanapin ang huling lokasyon kung saan nagtungo ang 2 demonyong nauna kanina bago sila maglaho. Gaya ng una niyang ginawa, ay kinargahan niya muli ang mga ito ng salik, ngunit sa pagkakataong yon ay mas malakas na ito kaysa sa nauna. Mas marami rin siyang ibinahaging dugo sa mga ito upang lalo pa silang lumakas at makayanan ang labang susuungin kung sakaling magkagipitan. Kumuha ng ilang pirasong itim na kandila si Ramon sa kanyang mga gamit at sinugatan ang kamay gamit ang isang maliit na patalim, sa kanya ipinangguhit ito sa lupa. Matapos niyang gawin ito, ay sinimulan niya ang ritual
ng pag-iisa nila ng kanyang demonyong alaga, ang kaluluwa niya ay pupunta sa espiritual na katawan ng demonyong yon. At nung makasanib na si Ramon sa demonyo, ay naiwan naman ng katawan ni Ramon na nakadapa doon sa bilog at walang malay habang nakadipa ang mga braso at kamay. Naroon din ang ilang mga alaga niya na magbabantay kung sakaling may magtangkang gumalaw sa katawan ni Ramon. Kasama ang 10 demonyo ni Ramon at ang pinakamalakas niyang kasangga ay muling nilang tinahak ang huling lokasyon kung saan nagpaikot-ikot ang kanyang mga alaga na unang pinakawalan bago misteryosong naglaho ang mga ito. Nang dumating na sila doon, ay gulat na gulat si Ramon nang makita niya na may parabang harang sa isang bahagi ng kakahuyan, hindi kalayuan sa lugar kung saan siya tumutuloy. Ilang beses na inikutan ng demonyo ni Ramon ang harang na yon upang suriin dahil hindi ito pangkaraniwan. Dahil nag-aalangan si Ramon kung ano ang nasa loob ng harang, ay sinubukan niyang gumamit ng kanyang abilidad, pero napakunot naman ang noo niya dahil hindi tumalab sa harang, bagkus hindi niya makita ang kung ano ang nasa kabila nito. Busbus ka palang, Gilier. Magaling ka nang magtago. Tunay ngang nakakabilib ang iyong abilidad, kaya mas lalo akong nasasabik na makaharap ka. Kumuha ng isang ordinaryong anino si Ramon at pinaliparan niya ang harang upang pasukin yun. Ngunit nanlaki ang mata niya nang makita niyang natupok ang aninong yon hanggang sa naabo. Kaya naman inutusan ni Ramon ang isa sa 10 demonyong kasama niya na pasukin ang harang at gamit ng 2 kamay ng nilalang ay sinubukan nitong gumawa ng daan sa pamamagitan ng pagpunit. Ngunit kahit na malakas ang demonyo niyang yon, ay lumayab rin ang kamay nito hanggang sa braso, pero hindi napigilan ng apoy na yon ang lakas ng demonyo. Sigaw ito ng sigaw dahil sa pagpupumilit na mawasak ang harang, at nung makita ni Ramon ang pagkakataon na yon, ay inutusan niya ang lahat ng alaga niyang tulungan ang naunang demonyo sa ginagawa nito. Dahil sa dami nila sa pagtatangkang masira ang harang, ay dumating sa puntong 3 sa mga alaga ni Ramon ang nagsakripisyo at tuluyang natupok dahil sa lakas ng dibinong harang na kanilang sinira. Ngunit hindi naman nasayang ang sakripisyo ng 3 demonyo dahil nagawa nilang mawasak at tuluyang mapasok ang loob ng harang. Nang makapasok sila sa loob nito, ay bumungad sa kanila ang isang bahay kubo na may nagliliwanag na kulay. Sa pagkakataong ito, ay alam na ni Ramon na maaring ito na ang tirahan ng batang antingero. Kaya naman nagpaiwan si Ramon sa himpapawid habang pinapanood ang 7 demonyo nang sinugod ang bahay kubo, pero natigilan sila nang lumabas ang isang nakakasilaw ng kung ano doon. Sinasabi ko na nga ba, at tama ang aking gabay, dahil may mga grupo ng mga demonyong espiritu na gumagala dito sa bayan na tila ba may hinahanap. Malinaw sa akin ang lahat dahil ako palang puntirin yung mga halimaw kayo. Hindi ako pababayaan ng poong Diyos Ama at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang lipulin kayo. Sa puntong yon ay hindi nakikita ni Gilier si Ramon sa ere dahil inalis niya ang kanyang presensya upang hindi siya maramdaman ito. Sumugod muli ang 7 demonyo sa batang si Gilier at gamit ang kanyang buntot pagi ay pinaghampas niya ang mga ito ng walang tigil. Kitang-kita ni Ramon na lumiliyab ang bawat natatabong pinsala ng kanyang mga alaga na labis na nagpagigil sa kanya. Hanggang sa ang 7 demonyo niya ay naging 5. Kalaunay napatay pa ng batang antingero ang 2 sa mga ito, hanggang sa 1 na lang ang matira sa mga ito. Kaya hindi na pinahintulutang mapatay ni Ramon ang demonyong yon. Palihim na lumapit ang demonyong kasangga ni Ramon kung saan nakasanib ang espiritu niya at siya ay sumali na sa laban. Gulat na gulat ang batang antingero dahil sa lakas na taglay ni Ramon at dahil sa napakatindi ng pagbubuno nilang 2 ay tila ba walang nakakalamang ang isa at pantay lang sila sa lahat ng aspeto. Sa tuwing uusal ng tigalpong pangwasak si Gilier
ay agad itong kakalasin ni Ramon upang mawalan ng bisa at gayon din si Guillier kay Ramon. Nakakalamang lamang ng pisikal na laban si Guillier kay Ramon kasi kahit na bata pa ito ay hindi naman mapantayan ni Ramon ang galing nito sa paggamit ng pulang buntot ng pagi na sinasabayan pa ng nakakasilaw na liwanag mula sa habak nitong suot. Tinutulungan naman si Ramon ng natitira niyang alaga sa bawat pag-atake, ngunit sa huli ay nagawa din itong mapatay ng bata. Tama si Maestro Sandro, dahil iba ka sa lahat ng aking nakalaban. Nagawa mong ubusin ang 10 kong alagang demonyo, ngunit ang mga espiritu ng mga yon ay hindi mababaliwala dahil ipaghihiganti ko sila. Manong, ikaw din ba nagpalipad ng 2 demonyo noong nakaraan? Kung gayon, ikaw ang sinabi sa akin ng gabay ko na sugo ng demonyong lalapag dito sa lupa at maghahasik ng lagim sa buong bayan. Oo, sugo ako ng demonyo, ngunit wala akong pakialam sa bayan mo dahil ikaw lamang ang pakay ko at wala nang iba pa. Kaya kung ako sa'yo, ay sumuko ka na lang dahil kahit saan mo tignan na hindi ka mananalo, tandaan mo yan. Masyado ka pang bata para labanan ako at sandamukal pang bigas ang kakainin mo bago mo ako matalo. Sa puntong yon ay isang malakas na suntok ang inabot ng bata mula kay Ramon na siyang ikinatalsik nito ng ilang metro at nagpagulong-gulong ang bata sa lupa. Pinilit namang tumayo ni Guillier habang sapu-sapu nito ang kanyang noo dahil umaagos na rito ang dugo mula sa sugat niyang natamo dahil sa atake ng demonyong si Ramon. Kahit na malaki ang pinsalang natamo ng bata, ay hindi siya nawalan ng kumpiyansa sa kanyang sarili at sa halip na tumakas na lang o lumayo, ay pinilit itong makipaglaban. Dahil sa iniinda na ng bata ang kanyang pinsala, ay unti-unting nakaramdam si Guillier ng panghihina ng kanyang katawan. Sinubukan pa niyang usalan ng buhay na salita ang kanyang mga sugat, subalit hindi na ito tumatalab dahil malala na ang halos lahat ng mga yon. Habang patuloy silang nagtatagisan ng lakas at aral, ay nagulat na lang si Ramon na pati na ang kasangganyang demonyo nang bigla nang tumigil sa paggalaw ang bata at nanatili na lang itong nakatayo sa harapan niya. Nang ibibitaw na ni Ramon ang panapos niyang atake, ay natigilan siya, lalo na nang makita niyang namumuti na ang mata ng bata at grabe na ang umaagos na dugo mula sa bibig nito, pati na sa malaking sugat nito sa noo. Hanggang sa napagtanto ni Ramon na nalagot na pala ang hininga ng batang antingero, marahil ay sa pagkaubos ng dugo nito sa katawan. Alam kong magkaiba ang ating paniniwala pagdating sa mga aral na ating sinusunod. Pero nakuha mo ang loob ko dahil hindi ka sumuko at hanggang sa huli ay pinaglaban mo ang tama at ang pinaniniwalaan mong aral. Sabay yumuko si Ramon sa batang antingero bilang pagkilala dito. Matapos ang laban nila, ay inilibing ni Ramon ng maayos ang katawan ng batang antingero at kinuha ang karkarma nito o ang kaluluwa bilang tropeyo sa nagdaang laban at pinakain niya ito sa alaga niyang demonyo na lalo pang lumakas at lumaki. Mag-isang bumalik si Ramon sa kwartong tinutuluyan niya at humiwalay ang kaluluwa nito sa pisikal na anyo ng kanyang kasanggang demonyo. Lubos naman ang awa ni Ramon sa kanyang kasangga dahil kitang-kita niya ang dami ng natamo nitong pinsala na halos pumatay na rin sa kanila ng kanyang kasangga. Kaibigan, matagal na panahon muna na kitang pagpapahingain upang makabawi ka sa lakas mo at sa mga natamo mong pinsala. Matapos makabalik ni Ramon sa kanyang pisikal na katawan, ay doon na yumukod ang kanyang kasangga at pagapang na pumasok sa loob ng kanyang anino upang magpahinga at magkubli. Kinaumagahan ay napagdesisyonan na ni Ramon na bumalik na siya sa probinsya nila upang ihatid ang mabubuting balita sa kanyang Maestro Sandro at Tatay Ruhing. Nang sumakay na sa bus si Ramon upang bumiyahe pabalik sa kanila, ay pinili itong matulog upang makabawi ng lakas na naubos mula nung huling laban nila ni Guillier. Ubos at said ang pondong lakas ni Ramon at mangilan-ngilan na lang sa kanyang mga alaga ang maaaring magamit at ito pa yung mga mababang uri.
Habang nasa kasarapan ng pagtulog si Ramon, ay ginising siya ng isang tila ba malamig at matigas na bagay na dumampi sa kanyang pisngi, at nang subukan niyang kapain ay napagtanto niyang baril ang bagay na yon. Kaya naman napabulagat siya sa gulat. Habang nakataas ang dalawang kamay. Manong, wala po akong atraso sa inyo. Ano pong kailangan niyo sa akin? Kailangan? Kailangan ka namin upang mapaanib sa grupo namin. Sa lahat ng kalalakihan sa bus na ito ay kailangang sumama sa amin. Dahil kung hindi, ay alam niyo na ang maaari niyo sapitin sa kamay ng aming pinuno na si Commander Nante. Sa puntong yon ay nakakunot ang noo ni Ramon dahil alam na niya ang mga susunod na mangyayari.